Salamat kayo sa praise and worship team. Salamat kayo sa atong very dynamic and beautiful tambourine dancers. Today is a special Sunday, no? If wala mo naka-notice kay kanang atong i-launch karon ang atong ginatawag na Faith Giving Project for GCAF. Ug mo span ni siya dili lang sa usa ka semana o sa usa ka bulan, kung dili magsugod lugar karon mo span ni siya for 8 years, no? Ang atong pagtanom sa pagpinaagi sa pagtuo atong gina-claim o ginapangayo sa Dios na dili lang ni siya matukod kung dili mabayran. No? Ang atong discipleship training center, no? And to launch that, naasa ako ang responsibilidad na sangyaw kanako ang pulong sa Dios. And as I was asking the Lord bitaw na unsa man ako mawali, Lord, para ani, no, na honestly speaking ba sa akong entero kinabuhi mo ni ang murag kinakadak-an, no, na giingon sa Ginoo, no, gi-impress o gihatag yun na burden dili lang sa kadali na panahon kundi sa dugay na panahon mo ning pinakadako na kantidad, no, na project. And sa katong nadawat nako ni og naklaro sa ako ani og naagid ang burden, nagkurog-kurog akong tuhod ba kay Lord, sure ka nganong ako? Sure ka, Lord, dako man ni anak ito, pwede ba basin napay mas marunong, mas kabalo? And when I shared it to others man po, naaman po dra lugar ang affirmation and even the shared passion na affirmation from the Lord man na dili lang day ako ang gayern ani o gitagaan ani kita di ay. So it started, you know, with the leaders, even from our beloved elders before us, ilang gi-affirm. And that's why we were able to launch. If you remember, some of you were here atong 2019, no, na-launch na to ni sa Building for the Next Generation. Kanumdum mo, no? And dili man to siya renovation lang. It was a whole building there, no, in the back. And no, lahi ang programa sa Ginoo, lahi ang timeline sa Ginoo. And I believe naakaron ang grabe ka fit, no, and nagpasalamat ko sa Ginoo. Ang atong mensahe na gumikan sa pulong sa Dios karon is magsugod siya sa pag-ampo, no? Nindot kay siya ang pag-ampo sa akong kapareha og pangalan na nasa Biblia, si Haring David, no? And like my name, David, no, was a man after God's own heart, and that's also what I wanna be, no, aspiring to be, desiring to be. So if namoy Bible, no, abriha siya sa 1 Chronicles Kapitulo 29, and tanaw na to ang porsyon sa prayer niya, and then I'll walk you back, no, nganong ihaning naampo ug nganong morning ni resulta. So sa 1 Chronicles 29 versikulo 10 niingon diha, ug si David nagpasalamat sa Dios, he praised the Lord sa atubangan sa presensya sa tibuok na iyang gigather na iyang katawhan, no, the assembly, an assembly. And it's very fitting, no, because the church is called the assembly. Kita dili man ni building ang simbahan, kabalo man tano ang pagtipok man sa mga tinawag, sa mga niluwas sa Dios. So in the presence of the whole assembly, ug niingon din siya sa iyang pag-ampo, nagampo din siya. Ingon siya, Lord, we praise you. Ikaw among Dios, the God of the Father Israel. From everlasting to everlasting. Naa sa imuha, O Lord, ikaw, O Lord, is the greatness. Naa ikaw, O Lord, you have the power and the glory and the majesty and the splendor. For tanan na naa sa langit man or naa sa yuta man, imuha. Imuha, O Lord,
ang gingharian. You are the exalted head over all. Ang tanan kaya wealth, kayamanan, ang tanan honor, gumikan kanimo. Ikaw ang ruler of all things. Naa sa imong kamot ang kusog, ang gahom na ipang lift up, ipang exalt ang kaning og muhatag og kusog sa tanan. And now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. And part of his prayer will go on and say, pero kinsa man ko, Lord? Kinsa man mi? Na makahatag man kami ani sa imo. Tungod, imuha man ni tanan. Imuha man ni tanan. And we have only given you unsay gumikan sa imong kabot. Kami mga sa kini Bisaya sa alien dumodulong or lakisang langyaw sa siya. We are aliens and strangers. Lumalangyaw. Magali sa kanta, no? We are aliens and strangers in your sight. Sama lang sa amo tanan, no? Nagumikan sa amo, nauna sa amo. Among mga adlaw dinhi sa kalibutan, sama lang sa usa ka shadow, no? Without hope kung wala ka. O Lord our God, as for kani ang abundance na anaa kanamo na among nahatag para sa pagtukod sa kaning building, in building you a temple for your holy name, gumikan man ni sa imong kamot, and all of this belongs to you. And I say amen to that, no? This is a prayer by David, and it's so fitting, no? Because as we launch, no, this faith-giving project, after sa ako makadungog mo usa ka tao na na-experience niya, no, ang giunsa ang grasya sa Ginoo kaniya, and naatay turnover ceremony because gi-entrust ta sa ato ang leaders sa Kamakop, no, gi-entrust ta ani na amount that we could build. No, that's why this is really, we are building by faith, no, and we are gonna be giving by faith as the people of God. But I want us to understand, amin nigikan ang pag-ampo niya. Nganong nakaampo man si ani, no? So tagaan ta mo sa konteksto, no, na naampo niya. Okay, David is really asking, no, na Lord, kinsa man mi na amo ning nabuhat, dako kay ni na task, no, pero imuha ba ni tanan, and we want to praise you, no? So nagsugod ni siya, no, of course sa Ginoo. How blessed are we, no, na dili lang dayta gabuot-buot, pero ang atong Dios mo'y gauna, no, mo'y nauna. And kani siya, kung tanaw nimo one chapter before or two chapters before, kaning nagsugod na siya kay ang Ginoo nipili kang David. Gipili niya si David sa tanan niya mga igsuon na murag mas taas pa niya, mas gantanawon sa iyaha, no? Mas murag kung itsura lang hari kay tanawon, and siya man ang pinakagamay man siguro sa ilang pamilya, no? Wala man takabalo sa iyang height gyud, pero gwapo mangyapon si David, no? Pero kaniyang ang si propeta Samuel god mukaingon god na murag nakita niya ang mga magulang ni David ba, andam na kun sa yabo sa oil diretso, no? Pero mingon man si Ginoo, ayaw dili na siya mao ha. Umuadto na po siya Samuel sa pikas igsoon, hapit na po niya iyabo ang ang oil, no? Kay sa itsura pa lang, sa barog pa lang ang mga magulang ni David, kuan kayo, murag panghari gyud ba. And yet kabalo si David
nagsugod ni kay gipili siya sa Dios na maging hari sa Israel. Wala siya ng ambisyon na maging hari. Ang Diyos ni pili niya, busa natagaan siya ani na commitment and desire later on. Nauna lugar ang tawag sa Diyos kaysa iyahang kagustuhan. Ikaduha, nakita nimo no na dili lang si David, gibuhat niya po niya kang iyahang anak na si Solomon. Na he chose Solomon na mosunod kang David. And that's why makita gyud nimo no kaning mga presidente, dili man na ang mga katauhan lang si Pilipinas ni boto na siya ang nilingkod karon na presidente. Gibutang na sa Ginoo. Naabay sa mga maayo na ilang mabuhat or sa mga dili nila mabuhat, ang Diyos nakabalo ana o gigamit na niya sila tanan. No? Na mo serve sa iyaha o sa iyang purposes. So makita nato, di lang na di ay karon ginabuhat na niya sa una because our God never changes. He's the same God. No? And so He chose Solomon to succeed me, og niingon din siya sa versikulo 6, og niingnan ko sa Diyos na ang akong anak na si Solomon ang muhimo aning templo og sa iyahang courtyard. Tungod kay gipili ko man siya na maging akong anak og ako siya. Ako ang iyahang amahan. So nakita nato no, that the divine call na maluwas ang usa ka tawo no, is still the same God that will call us na naa say gusto ipabuhat kanato. Gipili ka niya para maluwas ka sa imong sala. Nindot kay no? Kay kung gipili ka sa Dios na labaw pa sa tanan labaw, magagahom. Ambot ahata niya gipunit no, pero nakit-an magyud niya, napunit magyud niya ug naluwas ta. And nindot kasi no, gihinluan ta niya, ug wa lang raman sa paghinlo, ug ingon sige larga na ato. No. Na ako'y katuyuan sa imo. Ug kanina katuyuan makahatag ni kalipay kanimo ug fulfillment kanimo ug pagbuhat na nimo dinhi. You are operating as you are. No? Kita ka og isda. Kwaon na nimo siya sa tubig. Unsay buhaton? Magkisi-kisi. Di ka ginhawa. Di ba? Kay wala man siya na design na naa siya sa walay tubig. Imo gali na ibutang sa tubig. Di ba? Nindot kayo, graceful kayo. Kabo ka, kung naa ka sa kabubuton sa Diyos, naglakaw ka, taga-adlaw, kabalo ka, namo gyud ni ang kabubuton sa Diyos kanako kay gasunod ko sa iyang pulong ug mo ni ang gusto na iyang buhaton kanako. Sama ra gyapon na ana ba na nindot ni siya, dili ni siya KJ si Lord kay nagbuot-buot siya. No, kung mabuhat ug ato ni siya ano, muna tag sa tong elemento. Muna kag langgam ng lupad sa ere ug wala gitali sa cage. Kung baboy pa, muna kag baboy nabuyan sa tangkal. No, lipay kayo kay nakabuhi. No? Sama ana ang ingani na gasa. So because naklaro kang David ug naklaro unsay ang gipabuhat sa Ginoo sa iya ug unsay gusto sa iyahang anak, mo ni iyahang gibuhat. Gitipok niya, tiguwang na siya ani. Mo ni ang pinaka-last niya na gathering sa iyang katawhan before siya paulion sa Dios. Ug niingon siya, klaro na sa ako na akong anak muhimo sa templo pero dako kay ni siya na trabaho. Andaman nato ni. Andaman nato ni. So pag ingon na niya ana, ingon din siya, ako nang gipreparahan before pa ta mo gitipok, nang andam nako na sa tanan unsay gihatag sa Ginoo kanato, ako nang as much as I can, I'm using every available funds, resources. Nagtipok nako. So, meaning, advanced prep na siya. No? Dili ni siya kada bitong, sige, tipok tabi. No, wala bitong naghuna-huna siyang buhaton. No, pinaghuna-hunaan ni, pinag-ampo ni, and no, pinaghandaan ni siya
Dugay na. And so gigamit niya tanan, no? Wala niya gisayang. Unsay gihatag sa Ginoo sa iyang kingharian, nagtipok na siya, nag-ipon na siya daan o nag-ready na siya daan og mga funding. And on top of that, verse 3 to 4, kani siya, maski sa ako, medyo ulaw ko ani, dili na ako ni kinaiya, no? Nag-share ko ni sa mga uban na kauban recently, paingon ko, dili sa akong kinaiya na mag-ingon ko kung di ba? Na ba ko'y ginabuhat, na ko'y ginatabangan, na natay gina help out. But nakita na ko sa pagtipok niya sa usa entero katauhan niya, no? Iyang gi-share ni David na ako mismo naghatag ko sa akong mga paraani. Og iyang ihap pagyud, no? Iyang gisulti, naghatag ko ani na numero, mga gold, naghatag ko ani na mga ingani na mga silver, naghatag ko mga ingani na kuan. And I saw man good na naa siya'y purpose. Dili bitaw siya hinambog. Because what it did was to serve as an example. So, maybe to help you understand, I'll share to you, awaton ako iyang gibuhat, no? Sama sa gibuhat sa akong kapareho sa pangalan, buhaton na to. Since I started sa kids ministry o sa youth ministry, batanon pa man ko aning na mga panahon, kung ako betong hunaon-hunaon akong sweldo, dili man siya dako, no, kay compared to kaning mga dagko na mga negosyo or mga ayala, mga anak, family business man mi, no? So lahi ang dinag-anan sa mga Chinese family businesses, no? But I would remember na if I'm estimating right now, naa sa 40% or 60% ang akong ginahatag sa akong kita every month, no? Para sa mga bata o para sa mga batanon. To a point na murag even to this day, no, wala man koy property, no? Wala man koy it's just by the grace of God na naaman ginamit niya akong needs. Blessing my family, of course, but not only my family, blessing the people around me as well, na naging channels of blessing. Matingala ra gyud ko no na naay from na gamiton sa Ginoo na ma-meet niya ang need. Though again, dili sa akong habit, no, na mag-announce ko, no. And so what happened was even sa kani pagsugod na to sa launch, no, sa 2019, because this was a heavy burden, you know, on top of the giving already that I was doing, ni commit pagyud ko, no, of another mga 10% lugar, additional 10%, no? So, murag nahulog siguro gyud og mga 30, 40 na pod. Nanakoy anak, nanakoy duha ka anak, nanakoy sa asawa na, no, kaning sakto? Sakto, no? Wala ba ko duha, no? Oh, okay. Okay. May na lang. Salamat Lord. No? Salamat Lord na duha ang anak o sa asawa dili ito duha ang so kaning and yet, no, even niagi mi gyud na time na dili na ako kasabot, moabot ang panahon na even ang kuryente, no, kanang mo dikit na mito ang si kuryente guy sa iyang kanang stickeron yang bill sa atong gate, mahadlok na kog tan-aw, kurkurog na to. Sakito. So, but no, by God's grace, na-sustain siya, and amazingly how God met our ways. And so, this has also been not just, no, na giingon nako, kamo buhatan ni Bi, but I really saw na when David said this, iyang gigamit tanan available means niya, siya mismo yapag yung gidungagan gikan sa iyang personal, and then iha din gi-challenge ang katawhan. Now then, kinsa may mosunod apil sa akoa and maghatag pod para sa Dios. Now, I want to point out ba na this is really something that dili na sa aksidente ginatagaan ta sa Ginoo. Ginatagaan ta niyag sugo, no, buhatan ni. And somehow, every time
maski ako, and I believe David also went through this, is kanino? Atim sa, napaday beautiful response. Let me just point out the beautiful response before I say to the ano. The beautiful response of the people is this, in 1 Chronicles 99:6. Then, ang tanan mga family leaders, ang mga leaders sa tanan tribes of Israel, the generals, the captains, and the army, and the king's officers, nihatag sila. O dili sa paghatag na pinugos, kung dili nihatag sila willingly. Mao na ang key no, sa tanan ng mga kind of giving para sa Ginoo na humot kaniya, na makahatag saya og himaya og dungog, na ang iyahang katawhan wala napugos, wala na nangingon ataan ni Lord, pero nihatag sila willingly, happily, no? And so mo ni karon ang akong kuan ba na balik ko sa akong gingon before ko ani na naay babag ani una. Natural na, kita tanan mo bati ana. So let me point out to you what that is. No? Na somehow when God tells us, come, follow me, go, do this, go here, go there, do this, do that, trust me. And whenever God invites us to trust Him more, seemingly no, murag naay barrier una, Lord, sure ka, no? Lord, ako, no? Ako imuhang kuan, Lord. So, dili walay lain. There's really that shock ba na dili siguro ako, Lord. Di ba? Kinsa lamang ko. That feeling that you're trying to kuan as accept ba na sa tanan taog nagipili ikaw. Ug tan-aw nimo imong kagulingon. Unsa man atong gusto ni makita? Atong limitado man ko, Lord. Ako man ang pinaka bata diri, Lord. Ako man ang wala pa kayo nahibaw-an diri, Lord. Kinsa man ko, Lord? Dili man ko Bill Gates, dili man ko kaning sana siya kanang mga grabe ka maayo kaayo mo wali no na atong mga igsuon na grabe ka dako kay portion, di man ko Spurgeon, dili man ko kaning Jonathan Edwards, no? But all of us will think of this. Dili man ko bright, Lord. Dili man ko, wala man ko'y oras na, Lord. Lord, wa naman ko'y kwarta, Lord. Even ing ana, di ba? Tanan, atong mauna-huna. But did you know, that's good actually, that you acknowledge limitado ka. Ano man? Ang Diyos may naghimo nato na naatay limitasyon. Kato mga garboso ang moingon kaya nako ni tanan. Ang anak sa Diyos kabalo man siya, wa man ko'y mabuhat, Lord, kung di ko nimo tabangan. So you see, when God made us, himo niya, gibuilt-in niya ang limitasyon. I'll give you example. Kung ikaon makag-almusal nimo karong adlaw, maski paborito pa na nimo na pagkaon, dili nimo makaon ang tibuok almusal sa kalibutan. No? Maski gustuhin mo pa. No? Nakoy amigo diri among tawag sa iyang tiyan kay plastic balloon. Nganong plastic balloon man si Renford ni no. Kay katong batan-on pa nin goy-goy pa mi mag-ayo-ayo mi sa hub o mga sound system. Naman si abilidad na kung kaon sa gamay ra pod. Pero kung dako ang pagkaon, mudako mo po daw yung tiyan. So, makaya niya, makakaya si Renford o kaon, gamay o dagko, no? But, even sa pinakagrabe mo kaon ka nato, dili niya kaya malukop ang tanan, nakaunon niya at the same time. At one sitting. Kita ni mo? Kita tanan, limitado ta on how long we can work. Bahala, kinsa pa ang pinakagrabe na workaholic diri. Moabot ang punto na kailangan yang lawas mo pahulay o matulog. Dili kaya na we were meant to work forever, ever, no? Naay pahulay, naay break. We were built
with limitation. Kay, how long can we even, no? Kung mudagan ka, di ka kadagan forever. Kailangan, no? Limitado ta sa atong kasing-kasing, sa ato ang mga baga, kung unsa siya kuan sa hangin, sa oxygen. We are limited, no? Even sa atong paglingkod og maminaw ta sa wali. Oh, dahil uban sa ato, grabe ka limitado na pagsugod pa lang, hello, tulog na na. Sige lang, Brad, sige lang sis, kasabot ko anak ninyo. Limitado tatanan, okay? So, kung natay mga anak, di ba? Kabuta, limitado ta sa atong pasensya. Dili tanan adlaw na no, naatay sobra-sobra sa pasensya. Even sa atong mga asawa. Kabaluta na limited ta og oras. Na usa ka adlaw, i-appointar sa Dios oras na mo na tama na ta diha. Kabuta kung minyo ta, no? Limitado na kita. No? And kung magsakit ta, di ba? Grabe. Ang imuhang mabuhat normally, di nimo mabuhat. So, we were really built in. There are really built-in limitations. And it will be good. Ang kuna na. Gamay raman niya ako, Lord. Limitado mo ako, Lord. Yes. So, yung buhaton karon. Pasalamat siya. Daiga siya. Limitado ko, Lord. Pero dili man ka. Limitado. If you look at the prayer of David, it's full of that built-in accepting that he is limited ug puriin niya ang Diyos pero ikaw dili. Kinsa man ko, Lord, pero grabe ka. Among gihatag, Lord, limitado man ni, pero imo mangyahapon ni. So he knows that God made him, chose him, and even kaning gift, no, the gift of limitations is makabuluta. So what is this limitation? Let me further clarify sa ato na kaning limitation is the feeling nimo na Lord, dili siguro Lord kay wala man ko, I don't have enough. We're limited, no, because yes, wala tay enough resources. Now if you remember, no, na kani bitawng sa story, and i-fast forward na to ang history sa atong text, no? Kaya naman ta sa 1 Chronicles. Fast forward ka sa mga prophets na time. Dugay na patay silang David. Kaning templo na ilang gibuhat, naguba. Tungod kay ang mga katauhan sa Diyos, nagsimba-simba maog Diyos, and then gidisiplina sila sa Diyos, gi-conquer sila, naguba ang temple, naghimo nila, and naghimo, pagkipaulit na sila. So sa Ezra Kapitulo 2, makita nimo gibuy-an na sila balik sa ilahang captors and ibalik na sila. So ma-imagine nimo ang journey ha. Gikan ta sa lain na nasod na nidakop na to. Ug karon gipauli na ta. So mo na mo yung dagway diri, uli na mo, balik na mo dito. So syempre, if you think about it, bag-ora gikini sa ako dili sayon mo balhin ha. Dili sayon mo balhin og balay. No? Babuakwit mo arsa. So mo na ma-feel gyud nako karon no kanilang pagbalhin karon sa Ezra ba na. Nibalhin sila, mura sila nagsugod balik, no? Daghan sa ilang mo sugod balik og uno. The simple fact na magkailangan ka og kana baso, kutsara tinidor, hunahon na pud nimo balik. No? And kaning pag abot nimo, syempre unsa lamang imong madala? Pila biyan aka kilometro imong biyahe, di ba po dool. Pila na po imong madalaan na tayo. Wa ba sila pick up, wa ba sila bongo, no? Wa ba sila elf. And so, kabalo ka, na pag-abot nila balik sa Jerusalem, sa Judea and Israel, kulang-kulang na ilang gamit. They don't have enough. But what did they do? Naa sa ila naa ang sugo sa Diyos. Come on, trust me. Trust me more. Rebuild the temple. Build the temple. And it's always like that. Na ay limitation. Naagi na permi limitation sa ato kay limitado man ta.
Nga no man na, no, nataymingon man na sa Ginoo na limitado kita, yatang pabuhaton ani, yatang ipasalig sa iya na nasa'y buhaton na tahas nato. It's precisely by design. God wants us to learn na mo draw sa iya, mo kuha sa iya, mo salig siya. Actually, mo take ta og steps of faith. Di ba? Dili naman gud mo require og faith. Kung moingon ang Ginoo, tagay ko og 100 be, na nakay mga 1,000. Ay, wait problema, Lord. Keep the change. No? Oh man, why problema kayo? Di na kailangan mo tuo, pero ko 100 be. And unsa man? 25 centimos naman niya ako, Lord. Pero sige, Lord, ingon man ka, Lord. Buhatag ka nako. Butahatag ko, Lord, pero di ba? Dili gyapon ni enough. And that would always be ba na maybe you don't have enough right now. Maybe you feel na when in the next few joyful channel we explain how we will give by faith, no, and it would not just be karon Sunday, but no, so ay kabala ka dili karon Sunday, no, pero on the next few Sundays and weeks mulabay we will issue this challenge, no. And so that's reality na magkulang yun. But maybe ikaduha, no, na nawala. Anyway, maybe ang ikaduha would be, wala sa inyong notes, pero, wala sa akong slide, pero maybe, number 2, dili lang sa kulang, okay na gali, that's bad enough na gali, di ba? You don't have enough. You know what is worse kung limitado kita? Dili lang sa kulang, unsay naani mo, pagamay pagyud. Mahurotay pagyud, no? Meaning, paubos ng paubos. Kung karong adlaw piso ang naani mo pagaugma, no? 25 na lang. And pag next week 10 centimo na lang. Paubos ng paubos. That would be another limitation that we would all many of us are in. But did you know na naana po na siya ehemplo sa usa ka tao na pangalan niya si Gideon. I'm gonna give you stories because these stories are really given by God na makita nato how limited people used by a limitless God accomplishes the impossible. You see, katong pagtawag ni sa Ginoo kang Gideon. Ako mo tamong i-remind, si Gideon, dili isog na tao, dili siya kanang brilliant na commander, unsa man siya. Nagtago sa cave. Naghimo siya og gamay kayo na diskarte siya para makahimo siya siyang tinapay, no? Pero dugay kay ito mahuman. Ngano naman siya sa cave, naghimo ana, imbis sa dito sa field, where makahimo siya dako gamit na bato. Hadlok man siya kwaon ang iyang gamay na ani-anian or kaniyang gamay na harvest, no? Makawat sa iyaha. So he's hiding, hadlok siya siyang kinabuhi, and gipili sa tanan katauhan na naa sa Israel ato na time, kaning hadlokan o kaning naagtago-tago sa cave na tao na gipangalan og Gideon. O kabalo ka, ang ilang kontra na army, 135,000 ka Midianites. Pagtawag sa Ginoo niya, sige be, kuan siya, sige, na-convince na siya finally, no? Kabo ka, dugay-dugay ito na process. Pero, yan na yung na ay initial na ni volunteer. Sukol minimo, kuyog minimo, no? Makibaka mi, Gideon. Kuan sila, 22,000. Kabalo na kadaan na 135,000 versus 22,000, medyo tagilid, no? So maybe nagsabot-sabot na sila, ilang 22,000. Sige ha, basta before ka mamatay, at least unom ha, kota-kota na siguro ba? Ikaw pila? 20, may mo ko na sundalo. Ikaw pila? 50, ikaw pila? Usara ko, di mo kayo kumayo. No? Pero, okay sabihin, bubuhi siya. Ako, 8. Pero basta ha, average, unom. Sige, makihati na ta. Okay? Na dayon sa hibos Ginoo. Gideon, daghan naman imong 22. Us-usan na to, pagamyan na to. Can you imagine if nagplano na mo, grabe na, and then pag-augma ang imong 22,000, seemingly overnight, nibalik, naog, no, pila na lang, 5,000 na lang, 4,000 na lang,
3,000 na lang. Ingnan permi sa Ginoo, daghan pagyapon. Pagami pa. Hantod niya abot og 300. 300? Unsaon man ako ang 300? Sa 135,000. Tagilid na gali mi sa 22 mil. Kanina nung tulo ka gatos. And, my dear friends, a lot of us are like that. No? Sa una, the Lord, katong kuan ba ko, Lord ba? Dako pa kong sweldo. Karon Lord, karon na may pabuhat na ko na, no? Sa una, kung naka-gardenia ko, karon kuan na lang gali ko. No? Pandisal. Oh, ana, the Lord. Diba? And what's amazing is that when Gideon trusted God, yang gibuhat a miracle, right? You know the story? Right? The 300 was given the victory by God. So, the Bible is full of this truth. Now, though we are limited and our resources are limited, it has never limited God. So, para dili lang puro sa unsay na sa una, naatay sister that will share a story of the same God that Gideon served, no? That Ezra served, that David served, that Solomon served, is the same God today. So I'd like to call our dear sister here to share us God's story. May ibutan sa tanan. Pasensya na akong narating medyo nakulog kay this is my first time. And I'm indulging sa panas. My name is Evelyn Sagon. Akong husband si Cloyd Sagon. Nami tulo ka anak. Akong eldest is 17 years old, 15, and 10 years old. Gusto na akong i-share sa inyo mga igsuon ang among mga pagpasalamat diya sa Ginoo kung unsa niya ka maayo sa among kinabuhi o sa mga blessings ngayang gihatag sa ako o sa among pamilya. I was raised from a Catholic church, kay Catholic man ang akong parents. Permi ko uban-uban sa akong nanay, sa una kay religious, devoted, Catholic man siya. Pero wala ko kabalo kung luwas ba ko. Sa dihang nag-uyab nami sa akong husband nga si Cloyd, permi na pud ko niya ihanggat nga mag-uban mi diri sa GCAP. So nag-uban-uban na pud ko diri sa GCAP. So sa akong una-una, pareho raman sa simbahan nga nag-uban ko sa akong husband karon. But later on, nagsige ko uban-uban sa iya. Pasalamat ko sa Ginoo pinaagi sa mga wali nga akong nadungog og conviction sa Holy Spirit. I understand about the grace of salvations sa mga wali, indeed og pasalamat sa grasya pinaagi kang Hesukristo. Nga ako siyang gidawat nga akong personal nga manluluwas. Isa sa akong na-learn diri sa GCAP, mga igsoon, isang secret di ay sa blessings o kabundansya sa Ginoo is a giving sa atong offering and tithes. Dili man ta pareho tanan o gibug-aton sa atong pagtuo sa offering of tithing. Indeed, our God loves is a cheerful giver. Mga igsoon, akong husband nagtuo niini sa 2 Corinthians 9 verse 6. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Salamat sa pulong sa Diyos. Just want to share the testimony of my husband sa dihang uyab pami. Pasalamat daw siya sa Ginoo kay naparenovate niya ilang balay nga common, as in total renovation, bisag hinahinay lang. Salamat o grasya lang Diyo daw sa Ginoo ang iyang pangutana sa iyang kagalingon, makabalay baka ko puhon kung magminyo nako sa Cagayan. Tubag po niya sa iyang kaugalingon, bahala na. Basta isalig lang nimo sa Ginoo. Don't try to figure out when God works in mysterious ways. Ang iya lang daw dili malimtan was nagpledge siya sa yuta nga gipalit sa ilang church sa Tukuran Alliance Church
Tukuran, Zamboanga del Sur. Sa dihang nagpa-renovate na po sila sa ilang local church sa Tukuran, nag-pledge na po siya. Pila ray sugilanon, nagminyo nami mga igsoon ko. True enough, God is amazing. Salamat sa Ginoo, nakapalit mi gyuta diri sa tablon, isira og barato ra kaayo. After 2 years, nakabalay pud mi, isira pud og walay dakong utang og grasya sa Ginoo ang tanan. Karon mga igsuon ni, ang bagong paghitabo sa panalangin sa Dios sa among pamilya, kini atong GCAF, taod-taod na siguro to, nagpalit ni Gyuta kanang diha sa gawa sa alfresco. Dili na ko kadumdum unsa to nga year, pero ang akong nadumduman, nag-challenge si GCAF og pledging. So nice kayo ang presentation kay per square meter man ang dashboard. Eventually, without hesitation, nag-pledge na po akong husband, nag-pledge po ko. So kami ang duha nag-pledge. And just this recently, nagpa-renovate ta sa atong church. Salamat sa Ginoo sa privilege sa gihatag kay nag-pledge na po mi nga mohatag. Eventually last year, 2023, February last year, naay gibaligya ang house and lot sa among tapad as in dikit ra jud kayo sa among balay. So maura nga lot area sa among balay, sa among hunahuna wala mi kapasidad nga mopalit kay wala mi dakong savings. Amo lang gitry og tawag ang owner kung pwede ba i-loan sa Pag-ibig. So ingon siya, okay ra basta mag-down lang daw mi og half. So, happy kaayo mi bisag wala pud mi i-down nga half. So, unsay gibuhat sa akong husband, first thing right, iya mi gigather tanan, apil among tulo ka anak. Among giampo sa Ginoo, among gi-claim, and then among gi-submit kung unsa iyang will. On the next day, nag-adto na dayon mi sa Pag-ibig para mag-inquire kay basin dili mo qualify si bana og long-term loan kay 10 years naman lang iyang kulang ay siya mo retire sa company sa karon. Salamat sa Ginoo, lipay kaayo mi kay pwede raman di ay. So nagpasa na mi sa mga requirements and simultaneously nag-apply pud mi sa among mga loan sa co-op og para makagather mi og 50% para ihatag sa owner. Praise the Lord, dali ra mi kaayo naka-process sa loan ug naka-down dayon mi sa 50%. Diri karon ang thrilling sa Pag-ibig kay grabe man di ay kakuti. Daghan kay lang gingon nga discrepancy og daghan findings. Unya nagpressure karon kay sige nagpaningil ang tag-iya, message diri, tawag diri, murag dili ba siya maminaw anang explanation sa Pag-ibig about sa housing loan. So mangita na pud mi ginagmay nga money kay mo kuan man siya, manawag man siya nga need siya ani nga kwarta, mo demand man siya. So, salamat sa grasya po sa Ginoo kay naapoy mga grasya nga moabot makahatag ra pud mi. So sa laktod nga pag-istorya, naglisod jud mi, na pressure mi sa owner nga halos sa taga-adlaw na siya mo maningil. So we almost give up mga igsoon. Nagpatabang mi og ampo sa among wider. Unsa sa among wider nga unsay among angay buhaton. So unsay gibuhat sa akong husband, iya na pud mi gather together sa among tulo ka anak. Gi-share niya ang burden even sa ayang youngest namong nga 10-year-old nga anak. We almost surrender, manawag na unta mi sa owner nga ibaligya na laglain kay dili na namo kaya. And among prayer was that, Lord, we claim and we desire this property, but we submit ourselves to you because we are just steward. Lord, thy will be done. Amen. So pagkaog madayon, mga igsoon, salamat sa wisdom o guidance sa atong buhi nga Dios. Nag-ingon siya sa akong husband, so nagi-whisper niya nga, adto ani nga bank, kay kanang imong balay nga inyong gipuy-an, ako, mao na ilon kay ako manggihapon na amazing kaayo. Pila ray sugilanon to cut the story short, na grant ang among loan ani nga bank.
with just the right amount. Nakabayad mi sa full payment sa owner. Nakabayad po mi sa among mga loan sa duha ka co-op, kay dako mag-interest ang co-op compare sa bank. Kani pa jud ang amazing mga igsoon sa katingalahang buhat sa atong Ginoo. Ang monthly amortization sa bank nga among gi-loan, right amount ra pud nga property nga gihatag sa Ginoo kay two-story building naman siya, duplex type apartment. So naana siya building. Isa na dayon ang naana siya nag-rent monthly og sa duha ka door. So sa among loan sa bank, nakabayad mi through sa renta sa apartment. So grabe gyud ang Ginoo. Praise the Lord. So mauni ang among take away mga igsoon recent nga panghitabo sa among kinibuhi. They are just steward who whatever position nga gisangon sa Dios sa atoa. Everything borrowed is from the Lord. Job 1 verse 21 it says, "Naked I came from my mother's womb, naked shall I return there. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Og sa 2 Corinthians 9 verse 6, remember this, again, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Salamat sa among wider group, ang among prayer partner, lead by the Brad June Inson. Salamat sa GCAF, sa Ginoo lamang ang dugong gugmaya. To God be the glory. Thank you. Wow. Kabalo mo, ang Biblia, puno kayo og ingana na mga stories. Men and women, limited, gatubang og grabe kadagko na problema, imposible. And yet we see lepers being healed, blind men being made to see, the lame being made to walk, and even the dead raised back to life. Kabalo ta, nadili lang na sa Bible, as we have heard a sister here. Today, God's people are full of stories of how limited people experience the grace, the power of a limitless God. Ama na siya mo resulta, my dear friends. Resulta na siya. It's not here, but in 1 Chronicles 29, verse 20. Og niingon diha, then si David, niingon siya sa tibuok assembly, "Give praise to the Lord, your God." Amazing, no? From a very big task, impossible task, ilang yan naman. Grabe yung sacrifice, napasiguro ang kaba, makaya ba ni Lord? Makaya ni Lord? We've done our best. And it's still, di ba? Kabalota, dako pagyabang kaya ang buhaton. And nagampo siya. Maski among gihatag, Lord, imuha manitanan. Pero unsa may resulta? Hatag kamo og praise and worship our living God. And how did the entire assembly respond? The word of the Lord says, the entire assembly praised the Lord, their God, the God of their ancestors. Ug nibaw sila, ug niluhod sila before the Lord and their King. No, a few days ago, niabot akong i-order sa Lazada. Usa akong i-order sa Lazada. Kaya among mga sanina na pa man sa salog. So niabot ang kabinet. And si pastor, dili siya carpenter ha, Pastor David, nag-carpentero sa for a while, no? So since banga man, pila ka oras nilabay. Wa pa gyapon na assemble and no, maadtan ko siguro mga 4 ka oras, 5 ka oras. Ingana ka kay siyempre Lazada Chinese man to, China man to, so baratuhon, okay? And then ang nahitabo kay nibalik na si G, nitabangan ako niya, excited na kay Mickey, nataon na gyud ang portahan. So amo nang gipatindog. Ug karon amo nang gisarado ang portahan. Ug sa dihang among portahan, pag sarado sa duha ka paana, nain murag pwede pa maigo sa katao pusulod sa
Ang tinawa yung ni G, katawa ha siya. And ako, sa pila ka oras akong gihago, discourage kay ko. Lord, banga. Banga ko, Lord. And so, but what happened was, nahapit mi nag-away ito ni Gino kay nainit ako ulo. Lord, help me. Ano to? And then, what happened was, no, tungod sa akong limitasyon, no, nakatawag kong tabang. Lord, tabang. And then, tawag din ko ni Manong Toto. Nong Toto, tabang. So, gagabiin, ito nga si Nong Toto. And, no, ang nigawas niya sa ako baba kay, praise the Lord. No? Praise the Lord. No? Salamat, Lord, kay masarado na among kabinet sa insakto. No? And that would be our story, no? Limited, yes. We were not meant to solve everything, be able to do everything. But that's the gift of limitation. Na makarealize ta, I need help. We all need help. We need God. Akong resources not enough. I need you, Lord. And though our resources may be limited, the good news, hope that we have a limitless God. Amen ba? Amen. Atong palakpakan ang tubuing Diyos.